Hi guys! Welcome back to our channel at para sa araw to, kung makikita nyo, wala akong kasama ngayon at automatically, ibig sabihin nun, magkakaroon tayo ng camera expedition. So para sa araw na to, ang tatalakayin natin ay ang Realme 8. So, diba, ayon nga sa slogan nila, Capture Infinity na daw ang phone na to. Ngayon, aalamin natin kung maka-capture ba siya ng infinity when it comes to its camera o baka naman limited lang ang may bibigay nito sa atin. So, ngayon, kung interesado kayo tungkol sa camera ng phone na to, please keep on watching dahil magsisimula tayo in 3, 2, 1. Let's go! Hello guys! I'm Christine and this is JTeen TV at para sa araw na to guys, pag-uusapan nga natin si Realme 8. So ngayon, magsimula tayo sa kanyang camera modules. So nabanggit nga namin guys sa aming unboxing na ang camera module nitong si Realme 8 ay parang kahawig ng iPhone 12, 13 or something. So gawa-gawa lang namin yun guys. Pero seriously guys, parang meron talaga siyang kahawig dahil sa 4 na bilog ng camera niya. But right now, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang 4 na bilog na to. But first, allow me to put the screen kasi kung makikita nyo, napaka-sensitive niya talaga sa smudge. So, para maiwasan natin yon, ilagay na natin to. Wait for a while. So, yun guys, dito kung makikita nyo sa kanyang camera module, merong 4 na camera. And this 4 camera stands for 64MP camera, yung 8MP na ultra-wide angle camera, 2MP na macro at 2MP na B&W lens. So, yun guys. Ngayon, magpunta naman tayo sa mismong app nitong camera. Okay, upon opening the camera app guys, alam nyo ba na kung hindi nyo napapansin, kapag ino-open nyo siya, you see the hole right here? Meron siyang parang effect dun sa mismong bilog ng kanyang selfie camera. And which amazes me, wala lang, ang cute niya lang tingnan guys. So much for that. Magpunta na tayo sa mismong camera app ng phone na to. Dito, bubungad sa inyo ang kanyang photo mode kung saan makikita nyo adjustable or zoomable siya up to 10x. At nandito sa itaas yung mga basic elements na makikita nyo like the flash, HDR, yung kanyang AI na color enhancement, filters, at ang kanyang settings. Kung saan dito mo ma-change yung mga watermarks, video resolution, and more. So ngayon, magpunta tayo dito sa bandang ibaba kung saan makikita nyo dito guys ang beautify mode. Pero when it comes to the back camera, ang tanging magagawa mo lang guys ay i-adjust yung kanyang toggle. And it will smoothen out the object. So yun lang yung nagagawa ng beautify mode niya guys. So that's it. Yun lang naman yung makikita nyo. Pero akala nyo lang yon dahil meron siyang parang secret additional drawer dito sa ilalim ng kanyang AI button. At kapag dinrag mo yon, makikita mo ang kanyang tilt shift kung saan pwede mo siyang i-on or i-off, yung kanyang frame size, timer kung saan aabot siya ng 10 seconds. And that's it for the photo mode guys. Ngayon, magpunta naman tayo sa portrait mode. Dito naman sa kanyang portrait mode guys, makikita mo dito of course, initially sa itaas, nandito yung kanyang bokeh effect kung saan pwede mo siyang matoggle up to the desired percent of aperture that you want. At of course, nandito rin yung kanyang filters, timers, and the general settings. So, nothing much more yung nakikita mo dito, yun lang. At meron din siyang beautify if you want. Ngayon, dito naman tayo sa night mode ng phone na to. This night mode obviously allows you to take photos even on areas na medyo hindi sufficient yung lighting. Makikita mo dito, nandito yung kanyang filter, frame size, at ang kanyang timer, including the general settings. So, nothing much when it comes sa kanyang night mode. Ngayon, magpunta naman tayo dito sa kanyang video mode. Kung saan ang phone nito ay aabot hanggang 4K at 30 FPS, guys. Pero, kung gusto niyo naman ng stabilized na video, pwede nyo nang i-click yung kanyang steady mode dito sa itaas, katabi ng kanyang flash at ng kanyang filter. So, basically, yun lang yung nakikita nyo dito. At kung gusto niyo naman yung beautify, kung may mga gusto kayo i-enhance while taking videos, well, you can still find it here sa ibaba. At zoomable din siya up to 10x. Yun lang naman yung makikita nyo dito sa kanyang video mode, guys. Kung sa tingin nyo, dyan lang nagtatapos ang modes ng camera ni Realme 8, well, hang on dahil marami pa tayong i-introduce sa inyo. Kagaya na lamang ng 64M na mode nitong si Realme,
it allows you to take photos with higher resolution kumpara dun sa kanyang photo mode lamang, guys. At kapag ka-zoom in nyo siya, mas maganda at of course, mas detailed yung mga makikita nyo dahil hindi nagre-reduce yung resolution ng mismong photo. Ngayon, magpunta naman tayo dito sa more options nila. At dito bubungad sa inyo ang iba't ibang modes na mai-offer pa ni Realme 8. Kagaya na lamang ng Starry Mode, Dual View Video, Slow-Mo, Time-Lapse, Movie, Expert, Panorama, Text Scanner, Ultra Macro. So yun guys, basically si Starry Mode is maganda siya kapag gabi o kung gusto mong kumuha ng larawan ng mga moon, stars. Yon, hindi na siya kagaya ng ibang phone. Si Realme lang ang may ganito dahil kapag gagamitin mo yung ibang phones guys, kailangan mo pa talaga ng Pro Mode para kumuha ng mga astrophotography. Pero dito guys, it made easier for that matter. Ngayon, pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga nabibigay o ano nga ba yung quality ng photos na makikita nyo. Well, before I go into that guys, papakitaan ko muna kaya ng iba't ibang samples ng mga pictures, starting with the photo mode. So yan guys, kung makikita nyo si photo mode guys, napakaganda, napaka-vibrant at natural lang din guys. Pero kapag ka-in-on mo yung kanyang AI, talaga makikita mo na mas nag-e-enhance yung kulay ng picture guys. Pero, don't worry, hindi naman siya disturbing to the point na nagiging inauthentic na yung kalalabasan ng pictures mo. Okay na okay pa rin siya guys. At as you can see, you can still get an ultra-wide angle shot. Maganda rin yung quality niya, although medyo reduced na yung kanyang resolution, but still, it's good. At dito naman sa kanyang portrait mode guys, ayan, kung makikita nyo, napakaganda. Napaka-klarong-klaro pa rin yung aking face, yung color ng skin tone ko, at even the details and the colors of the background, guys. At hindi masyadong halata yung pagkaka-blur niya, napakasakto lang at enough lang din yung nabibigay niyang enhancement dun sa color ng object. Pagdating naman dito sa kanyang video mode, guys, kung makikita nyo, okay na okay naman yung kanyang video quality. Yun nga lang, kapag 4K yung ginamit mo, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi siya masyadong stabilize. Pagdating naman sa kanyang audio quality, guys. Hi guys, so this is the back camera of Realme 8, and as you can see, it's really good. Okay lang rin, hindi siya masyadong disturbing at hindi rin naman siya muffled. So, it's enough, especially if you're doing a report o di naman kayo mga online projects. So, ngayon guys, dahil nga tapos na tayo sa kanyang video, photo, at camera when it comes to back, pag-usapan naman natin yung kanyang selfie camera. So, si Realme 8 guys ay merong 16 megapixels pagdating sa kanyang selfie camera. At kapag in-open mo yung kanyang photo mode, same lang naman sa mga nabanggit ko kanina ang makikita nyo rito. Except, dun sa kanyang beautify mode guys, kung kanina sa kanyang back camera, itatoggle mo lang siya at i-adjust mo based on the percentage. Ngayon guys, mas specific na at mas ma-adjust mo na siya dun sa iba't ibang bahagi, kagaya na lamang ng isusmoothin mo ba yung mukha mo, thinner face, bigger eyes, smaller nose, at marami pang iba. Pwede mo rin siyang gawing 3D at touch up. Mas specific na yung pwede mong ma-enhance guys, but wag mo siya masyadong i-exage guys, talagang mag-iiba talaga yung mukha mo. Make it as an enhancer for your photos only. Okay? So, basically, that's it naman guys para sa kanyang video and photo mode. Ngayon, hindi ko na iisa-isahin kung ano nga ba ang mga mai-offer at kung ano nga ba ang may bibigay sa inyo ng iba't ibang modes na makikita nyo pa dito sa phone na to. But, hindi ko kaya bibitinin dahil magpo-provide pa rin ako ng iba't ibang samples. So, enjoy this one and I'll be back.
guys ng mga samples ng iba't ibang modes. Overall guys, para sa camera ni Realme 8, hindi naman siya ganun talaga kapasabog. But surprisingly, it's good. At nare-recommend ko pa rin naman siya when you're taking photos if you want to go for a mobile photography. Pero kung gusto mo talaga na mas upgraded at mas magandang camera quality, well, I suggest you look for another unit. Pero kung casual selfie taker ka lang naman, o di naman kaya gusto mo lang talagang kumuha ng mga photos in a certain occasion, well, this one is really good to go, guys. Not bad, guys, ha? 64MP siya at may ibubuga pa rin siya. And mind you, marami pa siyang modes na may offer sa inyo. Isang bagay na naobserbahan ko sa kanya is that kapag for example, kukuha ka ng larawan sa back camera niya, may tendency talaga na na-activate lang ng kanya yung kanyang beautify mode. Although I didn't toggle or I didn't do anything para ma-activate yon, pero yun talaga yung nangyayari. At kanina, nung kumukuha ako ng selfie, guys, napansin ko parang lumalaki yung mata ko. And doon, nung kinlik ko yung kanyang beautify mode, doon ko nakita na off yung lahat except dun sa big eyes. So, which I find it weird. So, kung gusto niyo talaga yung natural at raw na kalalabasan ng photos nyo, please take a look dun sa kanyang beautify mode kasi minsan kusa siyang nag-o-on. So, yun lang naman, guys. And of course, gaya ng palaging sinasabi ko dito sa ating camera expedition, guys, always find a good lighting when you're taking photos dahil yun talaga yung isa sa magdadala ng magandang quality at magandang output ng inyong camera. So, that's it for this video, guys. Sana'y may natutunan kayo at kung may mga na-miss man akong sabihin dito sa video natin, please comment down below and of course, like this video and share this with your friends. And kung bago ka pa lang sa aming channel, please subscribe now dahil magkakaroon tayo ng giveaway kapag umabot tayo ng 10K subscribers at malay mo, ikaw na yon. So, please subscribe to our channel, comment down below, like this video, and thank you so much for watching, guys. See you all our next camera expedition. Bye!